Hindi agad na ano. Hindi na ready. Good morning po. Morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Pakisabi nga sa katabi nyo, maganda ka pa sa umaga. Guwapo ka sa umaga. Maganda pa po tayong lahat sa umaga. Amen. Amen. Pinagpala po tayo ng ating Panginoon. Napakasarap magpuri, ano po. Lalo na yung mga kami, mga oldies yung mga Tagalog na ito yung gusto namin. Gusto namin yung lapit. Hindi yung mga, so puri po ang Diyos. So bago tayo magsimula, tayo po ito at manalangin mo po tayo. Panginoon Jesus. Panginoon, salamat po sa umaga ito. Dalangin namin yung pagsama mo. Let your presence be upon this place, O Yes. Lord. And dalangin namin na mangusap ka sa bawat isa. Panginoon, Hallelujah. personally, alam ko, Panginoon, na yung mensahe nito ay gagamitin mo ko para dalhin sa mga taong narito, Panginoon. And we are praying, Panginoon, na sa oras na ito, ikaw yung mataas, mapapurihan at mapasalamatan, Lord. We thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Okay. Ang pag-uusapan po natin is being the light. Amen. Maging liwanag. Ano po. Kasi talagang kung titingnan natin yung mundo di ba, parang palala na ng palala, no? As the technology increases, the morality decreases, no? Nakita nyo? Ibang klase, no? Kung makikita nyo sa paligid, yung parehong lalaki, kinakasal na ngayon, di ba? Kung parehong babae, kinakasal na ngayon. At yung nagkakasal, minsan bading-ding yung nagkakasal. Di ba, mga ganun ba? Talagang ibang klase, no? Ewan ko na, kung hindi ka aware talaga, para bang, ano nangyayari sa mundo natin, di ba? Para bang hanggang ngayon, may giyera, kabi-kabila, di ba? Russia, Ukraine, Palestinian, Israel, kabi-kabila, ano? Ang gulo ng mundo. Pero mapalad po tayo, no, nakakilala tayo sa Panginoon na despite ng kaguluhan sa mundo, we can still be at peace. Yes. Pwede tayong maging payapa sa paligid na nagkakagulong mundo. Yung pangako ng Diyos eh. Kaya nga yung biyaya ng Diyos, yung kapayapaan, hindi mo mabibili yan eh. Kaya kapag tinanong ka, ano yung pinakamahalagang bagay na gusto mo sa mundo? Hindi talaga yung material eh. Kasi pwede kang kompleto sa lahat eh, pero hindi ka payapa. Pwede mangyari, di ba? Pwede marami kang pera, pero hindi ka mapagkatulog. Hindi mo alam kung saan nilalagay yung pera mo, di ba? Natatakot ka, baka mawala, manakaw or something. O natatakot ka sa health mo and everything. Pero pag nasa Panginoon ka, yung kapayapaan talaga nasa iyo. Yung mga material na bagay, secondary na lang yun. Diba? Yun yung lagi nating hilingin sa Diyos, yung kapayapaan ng puso. Kasi talagang sa paligid natin sobrang gulo na po. Ang hirap po na tawag dito, mahihirapan tayo na mag-stay na mag-stay na hindi magulo yung puso kung wala tayo sa Panginoon. Pero salamat po sa Panginoon. Kaya nga ang gagawin natin, tayo na mga nakakilala sa Panginoon, dapat maging ilaw tayo. Amen. Diba? Ito yung kailangan natin doon sa nagdidilim na mundo, in total darkness doon sa mundo, we should become that light. So, pag-usapan po natin yung Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Sabi po dito, you are the light of the world. Amen. Malinaw, you are the light of the world. We are the light of the world.
Tayo yung liwanag ng mundo. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. Verse 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Purihin po ang Diyos. Let your light shine before others. Kailangan yung liwanag mo ay magliwanag doon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ito yung ating role sa pagkakilala natin sa Panginoon. Katulad nga ng sabi ko sa inyo, sa sobrang gulo ng mundo, there should be someone na magbibigay ng liwanag. At tayo po yun ang nakakilala sa Panginoon. Kasi talagang kung tutusin talaga kung yung Panginoon gusto nang bumalik, anytime pwede siya bumalik, or yung judgment day dumating na, no? Anytime. Pero bakit hindi siya pa bumabalik, di ba? Yung sabi nga sa 2 Peter, hindi ko yata nakilagay dito. The Lord is not lost in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Amen. Kaya pa hindi dumabalik ang Panginoon, kaya pa wala pa yung judgment sa atin. Gusto niya lahat ay magbalik loob sa Panginoon, to come into repentance. Pero yung mga tao hindi nakakakilala sa Panginoon, hindi nila makikilala yun kung hindi tayo gagawa. Kung hindi tayo hahakbang, kung hindi tayo magiging liwanag sa kanila. Ito yung sinasabi doon sa binasa natin na let your light shine before others. Ibang klase ano po? Kasi kailangan ma-spread natin yung love ng Diyos sa paligid natin. Kasi nagpapasalamat tayo nakakilala, naranasan natin ng Diyos. Paano naman yung iba, no? Huwag nating sarilinin yung kapangyarihan, yung love, yung biyaya ng Diyos na naranasan natin. We will be shining like the sun doon sa paligid natin. Kaya nga, ang sinasabi sa Scripture today, be light of the world. Amen. Naging liwanag tayo sa buong mundo, no? Ang tanong dito, why we should be the light of the world? Meron tayong